verse 11. No? Yung napulong si Ginoo diya sa verse 11, Joshua 23, he said, take good heed, therefore, unto yourselves, that ye love the Lord your God. So, gi-emphasize na ni Joshua sa mga tao nga nag-ila sa Dios. Ug sa atong panahon karon, ato yung mabasa pod mismo nga si Jesus Christ gyud ang nagsulti ana. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. Bot pasabot sa tibuok nimong pagkatao ang gisgutan diha. Bot pasabot spiritually, physically, no? Gisulti sa Ginoo na we ought to love the Lord our God. Now, sa Joshua, ang term naging siya busa, no? Take good heed therefore unto yourselves. Sa ato pa nga pagkasulti, busa, bantayan ninyo pag-ayo ang inyong kaugalingon. Nga higugmaon ninyo si Jehovah nga inyong Diyos. Kung atong sabton maigsoon, di emphasize na gyud kaniadto pa ang paghigugma sa Dios. Pero sa atong panahon na karon maigsoon, bantayan nato kahit ang mga tao na nagbiya na sa paghigugma sa Dios. So, karong gabi na i-remind ta sa Ginoo na unta dili na nato mahikalimtan o dili nato biyaan ang paghigugma sa Dios. Ang tao na ay mga kausaban na kahintang sa kinabuhi. No, pero sa akta daw murag kinaiya tingali na. Sa kinaiya kay kumayong kakibay tungod kay professional sila dili man kinay mga professional nga ko mga may batasan. O sa bang gihapon. No? Pero na po yung mga kabos nga mura po labaw po pud sa no, wato sabtod ba gilad ang kinaiya butos sa matag ko sa nagida dili gid sa profession kay ang kunan. Kung atong sabton maigsoon ang paghigugma sa Dios, ayaw kalimot kay sa 1 John, dili kita ang una nahigugma sa iya, kundi siya ang nahigugma sa ato. Angayan lang po nga bugtian siya kung atong sabton. Pero pareha na sa kibali, kung ang babae o lalaki naghigugmay sila, sa permiro lang, unya, ang isa grabing higugma, ang bigas, walang utugbang, walay pulos, na relasyon na. Wala. Sakit kay pamalandong muna. Grabe na paghigugma sa lalaki, ang babae nagbinuang. Vice versa, po na. Ang babae grabing higugma, kay tatarong din siya, pero ang lalaki wala po. Maurang gapon kayo tayo. Practically speaking, no? Ingon nga tao, relationship sa tao. Pero kung mubati, manggani ka nga dili gani maayo ang resulta, unsa na lang kung ang Ginoo diligid mo sayo? Bot pasabot, kitang tao ang mag-traidor, dili ang Diyos. Kung mag-traidor man ang babae sa relasyon nila sa lalaki, or ang lalaki mag-traidor sa relasyon nila sa babae, mga traidor dito sila. Pwede sila mahitabo sa both sides. Kaya nga naman, mapareha sila mga makasasala. Pero kung ang Diyos napakita gugma sa ato ka, kunya atong tumpangan, atong buktian ba? Ingon sa verse 17 man tingala na, 1 John 4 o 5:8 man tingala na, 5:18, we love God because He first loved us. Kung atong sabton maigsoon, gipadayag sa Ginoo yung gugma, na kita nakaangkon o kaluwasan, nakaangkon o kausaban sa kinabuhi, dili tungod kay buutan ta. Kabalo kita kinsa ta. Kabalo ta unsa ta. Kabalo ta kinsa ta. Ano? Pero tungod sa grasya sa Ginoo, na ay Holy Spirit nga mag-guide sa ato na dili tataman, taman natin boundaries. So kung ang Ginoo ni. Umubiyan pa ko ani. Pero sa wala pa ta maluwas, wa ka magunahuna ba nga kung makapatay ka, risuhon man na ita. Ano? Sukok ta kayo, murag di po ta mamatay. Gusto to, patyon nila to kadlok, di ka punta na to ba? Inaanam ni kinabuhi isa o maluwas. Pero kung naluwas ka, na Holy Spirit ka mo hipahinumdum sa imo, what if kung ingon ani, what if kung ingon na. Tungod na sa gugma sa Diyos. So, ingon ang pulong sa Ginoo,
Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy mind. Verse 38 siya, this is the first and great commandment. Kung atong sabton maigsoon, wala na mo labawan eh. Kung itudloan ta og good manners and right conduct, magigugma ta sa atong ginikanan, magigugma ta sa atong pero mas lawag ang pagigugma sa Dios. Kaya kung atong sabton maigsoon, kung may gugma ang tao na sa Dios, ratsada na tanan eh. Ratsada na tanan. Kung mahigugma ta sa Dios, dili man ko magbinuang sa imong kaingon. Kinikog mo magkakas Ginoo. Dili ka magdaot sa imong kaingon, kinikog mo magka sa Dios. Nanaway ka sa isig kaingon nimo, nya ingon ang Ginoo rawa nga mulaban siya sa mulaban ang magbuhat anak niya. Nya kadi man kita nagbuhat anak, nagtamay ta sa iyang pagkataon, unsa nang hiwi man ang dunggan oy. Nya ang imong gitamay dili ang kanang gibuhat niya, kundi katong nagbuhat anak niya. Moy mubalo sa imo. Na imo ni siya matakirat man siya oy. Hiwi man ang bakbak. Yang ilong man manghinaway ka ba? Pero dahil mo sa Bible, mulaban diha ang naghimo niya. Batong sabton may igsoon, diri sa kinabuhi nato. Kung natay gitawag na ito, relationship ingon nga tao, napagiyan sa Ginoo din nga igugmao na to. Gani si Joshua ako sa leader, ako sa mga leader sa Israel the time, nga siya ang nagpuli kang Moses nga magdumala sa mga tao pasulod sa Kanaan. Pero giingnan gyud niya, take good heed, pagbantay gyud. Kay basin niya may kalimot mo sa Ginoo. Mora na pagkaistorya, bantayan ninyo pag-ayo ang inyong kaugalingon, nga higugmaon ninyo si Jehovah na inyong Diyos. Kung at sayad mo ta, nga si Jehovah, o kini si Jesus Christ mo, ora man na sila. Diyos, isa ka Diyos na may tulo ka persona. Dili man ta naglibog anak, kaya nagtuo man ta, kaya ang tao isa ka tao, pero tulo man ka persona, tulo ka bahin. Inaramag yung mga kulto may maglisod-lisod ana nga ingong gid ang Bible nga nay lawas ka lang espiritu. May ingod ang mga saksi nga wala kay Maria ora gid lawas, mora po nang kalag. Ingod gid ang Bible nga lawas ka lang espiritu, magtuman pag igsadya. Jadi sila mo to nga ang Dios tulo ka persona. Kaya kanang espiritu forsa na siya. Ako atong sabton maigsoon ang Bible nagsulti gid niya. Nakita nga mga nakaangkon o kaluwasan, angay kita magpabilid higugmaon ang Dios. Ayaw mo, na mga tao nga maayo lang mudangop sa iyang isig ka tao kung nana siya gikinahanglan. Maglagot ba ka magunaw na anak? Para po sa akong mga relatives. Di akong mga relatives, di ba rin kibali. Sa iyong mga kibali, o naanay pa ngayon. Dili, maayo. Dili na ito higugmaon ng Ginoo kung atay mahimo. Ngano diha naman ta mudangop sa Ginoo kung naglisod na ta ginhawa. Natay problema nga naglibog na ta kung sa pagsuba sa pagsulbad. Dili sa Bible hamugaway man nga kinabuhi o may kalisdanan, may problema man or wala, may balatian man or wala, may kwarta man or wala, may bugas man or wala, hayahay man or lisod, dapat patas nga atong higugmaon gyapon ang Ginoo. Ay mo kalimot nga kung naay kalipay, naay kalinaw, ang tinuod na tag-iya na ang Dios. So dinhi nga kinabuhi maigsoon, kining giawhag sa Ginoo nga higugmaon nato ang Ginoo nga atong Dios with all our hearts, with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind. Ang pagkip kanang pagtipig ba kanang paghimo nga makanunayon nga mahimo nimo na siya. Para ito, keep loving, keep loving the Lord our God with caution. Si Joshua nag-iing siya, take good heed therefore unto yourselves. Kung may yourselves, but pasabot individual ni masigmat mon gyud ta. Wala but pasabot tayo ba?
Isa-isa ta. Di na kung magulat pa ta kung agnihon ta, kung dili dapat magmatngon gyud ta. Na dili kita makabiya sa paghigugma sa Dios. Kaya kung mahigugma ta sa Dios, maigsuon, kumpleto na ta. Tanaw ra gud ang Ginoo. Tungod sa iyang gugma, nagsakripisyo beses sa tuwa. Gibiyaan ang langit, minganis kalibutan, nagantos. Kinsa sa inyo ha ang nahimugso nga naas pasungan? Wala. Kita magkapobre-pobre ta, nagibakbak na to nga kuan. Kunya giandaman ta nga bisan og lantay kawayan pero dili pasungan sa kabaw. Dili pasungan sa baka. Pero siya dili digit sa malabuan. Kung maghisgot ka sa pinakataas, di ta kaapas. Pinakaubos po, di po ta kaapas. Di mo nagpakatao siya sa pasungan sa baka. Kita di alkohol pa. Tingali itong una, sa kay bis-bis ato ni Mary sa pasungan ng araw dili ma. Infected ang bata. Oh. Practically speaking, no? Atong sabton. Kung sa pinakalisod kaayo nga kahimtang, diadtoan gid sa Ginoo. Dili ta mo kay nga lisod gid kayo. Piti lisod na gitong kahimtang ni Jesus Christ paganis kalibutan. Oh, may hubutang nga lisod, mas lisod tong gihimo ni Jesus Christ ang pagkatao sa kalibutan. So wala dili ta kabalos, dili ta kalabaw sa gihimo sa Dios. Busa gaaghat ang Bible, no? To keep loving the Lord our God with caution. Yung ko with caution kaya magbantay ta, no? Na itulo ka butang to keep loving the Lord our God with caution. It needs, no, 3 things. Una, kinahanglan na to nga lig-unon or palig-unon ang relasyon. I-establish na to or i-strengthen na to ang relation na to sa Ginoo. Parehara ko na sa relationship, no? Kami ni Ma'am Doreen, nakatigulang na may pero ang I love you, nagyapon ang, ano? Ganon na yung anak, ganon maintain man na. Tungod kay both parties, gina-establish na mo ang among relationship. Ginalig-o na mo ang among relationship. Kung mahimo nato na kay aron hapsay ang atong pagpuyo, malinawon, malipayon, hamugaway. Dili mo nung malinawon, malipay kung bikilado mo. Malinawon, malipayon, hamugaway nga kinabuhi diri sa yuta. Maigsoon dili ta kahimo na bisag unsa pa rin kamot ato. Only God can provide it. So unsa ang buhaton nato? Aron magpabilin tang mahigugma sa Ginoo, i-strengthen nato, i-establishar nato ang atong relasyon nato sa Dios. Ang pulong establish, duhang na ka word. Ang establish na E-S-T-A-L-B-L-I-S-H. Apoy S-T-A-B-L-I-S-H. Paglig-on, no? Lig-onon nimo. Establish relation. Or strengthen. Ba't sa palig-onon? Or strengthen relation. Kung atong sabton maigsoon, palig-onon or lig-onon ang relasyon nato ngadto sa Dios. Usa ni sa pinaka the best nga way na bisan sa relationship nato diri sa yuta, kung ma-establishar ang inyong relasyon, hapsay. Hapsay yun. At sir ko nagminyo itong una, nag-isa din siya ko daan sa marriage. Ako. Ang Ginoo nagtanyag sa iyang gugma, gidawat nimo siya. So nagkaroon na og relasyon. Both parties na ay responsibilities. Nya karon, kung dili nimo buhaton ang imong responsibilidad sa imong partner, hiyos mo na nimo. Masuko mo na nimo. Dili pwede nga ang pikas na kaparti ang magsigig paubos niya, ikaw dili. Dili pwede, oy. Both parties na siya. Nasabta na to? Ang ginoon ay will. Kita gibutan tag free will. Naroon maka-decide ta, sumala sa kagustuhan niya.
Wala kayo mo ang robot sa Ginoo. Wala. Wala gi-program sa atong utok na gibalay nga iya siya ra gisundo nimo. Dili na atay katungod, no? Mo follow sa iya. Daghang panahon nga hingsupak ta niya. Nga naman natay free will. Mga igsoon ay mo kalimot. Keep loving the Lord our God with caution. We need to establish or strengthen our relation. Dapat atong lig-unon ang atong relasyon ngadto sa Ginoo. Saan sa nga paagi? Na naiduha ka butang na nga nagpahinumdum sa ato kay lig-unon man nato ang relasyon nato sa Ginoo. Nya di magit ang Ginoo kanunay mo gisang lig-un kayo nakigrelasyon sa ato. Di man ka dili nang kumawala gikan sa iyang kamot. At timan bisag nasayop ka gipakaon gyapon ta sa Ginoo. Pagkalig-un ana nga. Wanay nga responsibilidad gihimo sa Dios sa ato Pero kita, ang pangutana, lig-on ba? Tingala ba, dili gyud pastor? Pwede, sugdan na to, karon. Lig-on na. Kinahanglan lig-on na to ang relasyon sa Ginoo. Ang pag-lig-on sa relasyon maigsoon, number 1 yun ang communication. Bisan sa inyong balay nga magbungol na gani mo, wagin mo ilinaw diya. Kaya magkimon, nagbungol na gani pastor, o niya, saba di ay, o lagi, pero deep inside anak maigsoon, samok. Nagbungol mo, magtiayon, walang imi sabaay, pero gamay, hikas-hikas, anak, singkahan mo ka. Nagawa na daw? Di gihapon na kalinaw Kaya naasa imong hunahuna o kasing-kasing, lagot dud ka. Di kinalinaw. Pero kung maayo ang communication mga igsoon, bisan unsa kabugat sa problema, mahimong gaan. Bisan unsa kabugat sa mga butang, mahimong i-shoulder, mahimong mugaan. Nga naman, maayo ang communication. Usa gid sa problema maigsoon, bisan sa tao. Kung maguba gani ang relasyon, maguba na gani ang communication, make sure guba gid ang relasyon padalo. Bandayan nato na. Sa relasyon nato diri sa tao, bantayan nato na communication. Mabitaw na mo fellowship ta, kaya ron may communication. Magtiayon nga di na mag-istorya, di na mag-share og ideas, wala, guba na padulong. Binanghakay naman na padulong dayon. Mga na, matipas na sa lain dalan. Di sa pag-unsa ka Kristohanon, pag naguba ang inyong communication, guba gid ang relasyon padulong. Manong bantayan na to pag-ayo. Ang relasyon nato una ngadto sa Dios. Kaya kung maayo gani atong relasyon ngadto sa Dios, nagtuod jud ko nga maayo pud ang relasyon nato ngadto sa ato ang partner. Yang pangutana, maayo ba itong communication sa Dios? Waiting og kung pasabot ba si guba tanan. Ang radio waves bitaw di mo na mo connect. Basta guba ang linya. Maayo ba itong communication sa Ginoo? Amen. Salamat sa Ginoo. Ayaw mo kalimot maigsoon. Usa ni ang pag-establish sa atong relationship diya sa Dios is communication. That's letter A. Ang communication maigsoon vice versa na. Dili kung ikaw lang magsigisulti, dapat maminaw po ka sa imong gisultihan. Insakto ba? Na? Communication mo na. Na yung mga panahon sa Honduras, mga sa officer, di ba, istorya rin tadi? Oh, sige, istorya. Biya na kong trabaho na ko. Hindi na maging istorya sa atong istorya, kaya nga naman, focus na sa nanalo. Ay, dili. Biya isa na, kaya maging istorya ta. Sa relasyon na to sa Diyos, dapat natay sacrifice. Sa ngali, nagtingog yung cellphone, pero kay nag-ampo man ka. Ay, puta ng ampo ni mo. Kaya mo i-prioritize ka to si mo nakikistorya ni mo. Kana na malandong ka sa pulong sa Ginoo, nag-communicate man siya si Muha. Ikaw nag-ampo, nag-communicate ka sa iya.
Ayaw mo kalimot anak. Kay part na sa atong communication sa Ginoo. Aron malig-on, no? Malig-on ang atong relasyon sa Ginoo. Basig nalimtan na ninyo ang Bible reading. Ayaw mo kalimot, part na sa communication. Sa dihang mamalandong ka sa pulong sa Dios, ang Dios nakikistorya nimo. Mawagin na siya ha. Kunya kung mag-ampok ta nga to sa Dios kay natin mga gikinahanglan, ayaw mo kalimot, part gihapon na sa atong communication. Ayaw lang ang pagkikistorya sa Ginoo tungod kinahanglan gipanginahanglan. Pakikistorya ko ng Ginoo kung naihamugaway nga ihatag ang Ginoo sa inyo. Kami wala may kwarta ni Ma'am Dory, istorya man may. Level mo. Pag di wala ni communication sa balay, dili mo amigo. Yung mga amigo, mag-istorya mo yun mo. Di ba? Mga amigo, di ba? Inyong mga kauban sa pagtulunan, di ba? Kasi mo text-text nyo, makita mo, magbihak-hak, di ba? Ano ang part of communication? That to establish or to strengthen our relation, no? Ayaw kalimot. The first thing, kinahanglan maayo ang communication. Ang atong relasyon nato sa Dios, ang communication, vice versa na, prayer and word. So mabasa ta, mamalandod ta sa pulong sa Ginoo. Ayaw pag tugot nga, nagbasa-basa lang kada, sayop ginong term magbasa-basa. Dili na official kung nagbasa-basa lang. Tabla na sa nagdula-dula. But pasabot wala ginalang tarong. Pero kanang nagbasa gid ka. Pero nagbasa ka ni, but pasabot na malandong na naanay nasay gikuha nga nasabtan niya. E nagbasa man na siya. Pero kanang nagbasa-basa lang, pwede raman ang di ka kasabot. Doon ninyo mga kanang nagbasa gid ta. Dili ka na nagbasa-basa lang. Amen? Pero man sa relasyon ninyo, tugutin nga, naminaw ka sa pikas, ay pag-take granted na, ngayon, istorya na nga, dili, takay sa panahon. Kami namang doon, bisa sa uyab pa mitong na to. Ayun ang magbasa-basa lang. Nagbasa-basa lagi doon pa pastor, diya ko ang mga napulo gito ka chapter. Ngayon isang sabtan mo. Wala gi kinasabtan di kay nagbasa-basa naman ka. Pero nagbasa gid ka, may kag nagbasa ka, bot pasabot na malandong gid ka na kay naa kay gustong makatunan. That's part of our communication. Vice versa na ha, mag-ampo ta, nakikistorya ta sa Ginoo, na malandong ta sa pulong, na nagki-communicate ang Ginoo sa ato. So vice versa na, that's letter A. Then number 2, letter B, sa establishing or strengthening relationship, maigsoon, letter B, we have this internal or personal affairs. Saan na ibot pasabot na pastor? Akong Bisayon. Mga internal nga mga kalihukan. Hindi naman ta kalito kaayo nun eh. Kanang personal na to nga, kanang gitawag na to nga kalihukan ba? Diha na to ko kan ang dos o ang don'ts. Kami to muna ni Ma'am Dorin. Sa danamin nyo may pila ka mga adlaw o bulan. Gilingkuran gyud mo na. So unsa may don'ts nako? Ug unsay dos? At least magila-ila mo sa inyong isig kaingon aron dili mo maglisod pag-adjust sa kada isa. Wala na nagmatter ko ang among akong sabtan uyab ra gyapon mi, parehapon muna. Mga tao gyapon mi, parehapon muna. Wala mawala ba ang kanang gitawag momentum sa inyong relationship. Mga tao gyapon mi. Sa tuwa, wala rason nga di po natuligon itong relasyon sa iya. Limar ka na ang security, walay makaagaw ka ninyo gikan sa akong kamot. Liman ka anak. Yan naman na, tungkol kay anak ka niya. Relasyon mo na. Nya ikaw, imo maghanang amahan niya. Ngano dili mo nimo i-build ang imo relationship sa iya. Dapat ligonon nimo na. Proud tang anak mo to sa Ginoo. Di ta maghinambog sa mga ako anak mo sa Ginoo. Di man na ingon anak mo pasabot. Dapat ikaw confident ka kay anak mo ka sa Dios. Dili ka magpasagda sa imong amahan. Nasagda na to, amen? So kung dili ka magpasagda, pasot imo na siyang giampingan ang imong relasyon nato sa Dios. Kaya Ma'am Dorin kita Ini na to buhaton kay makasuko man sa Ginoo ni, no? Suko ang Ginoo. So dili ta buhat anang don'ts. Kining dos.
Pero kining 12 noon gisugo sa Ginoo, daghay dili mahimo. Amen? Nakuha na to? Lig-uno na to ang ato ang relasyon sa Dios. Aron makapabilin ta, niya na ba ta sa lahi mga adlaw? Nag-ingin ang Bible na nga ang uban man nagpamiya. Naanaunta, pero himbiya. Bisan pa ang mga pinili, na ilan. Na akong prayer nga unta, hantod sa pagbalik sa Ginoo, magpabilin unta ta. Nakalipayan ta sa Ginoo. Bahalang niliktan noon sa kalibutan. Ang pinag-importante, kalipay sa Diyos na naata sa iyo. Amen ba? Mao gid akong tinguha. Mao bitong wala gid mo na ako gikambyo og dollars. Kaya bisan tuyoon pa na karon, pwede hon man na mahimo. Kaya nang utana itong last na utang na daw kita magmatngon jud ta. Kaya nga naman dili tanang panahon maayo ang atong panguna-una nay usay naglago ta usay ano? Pero dapat magmatngon ta. Yung isa ra pa kanya to kapungot, kanya to kasuko, wata ka bantay kung dili ta walay cautious, no? Kung dili cautious ka, kung walay caution ang mahitabo, makaguba na ka sa imong ugma. Kung dili mo mabantayan. Atong nasuko to sa katawag ang panahon na sipya ta sa Ginoo. Kung atong establish atong relationship sa iya. So na dos og don'ts, no? As internal or personal affairs na to. Walay mga tao na kabalo, pero ikaw mismo na kabalo ug ang Dios. Unsay gipanghimo nimo, unsay imong gihunahuna, unsay imong gipanulti, kabalo ang Ginoo na tanan ug ikaw. Na mga internal na ang tawag na mga personal ba. Wala mabuloy sa uban, ikaw ra gyud ug ang Dios ana. Mga internal o mga personal affairs. Apil na sa ato ang relation nato sa Dios. Diyan sa nimo na pag-manage imong kaugalingon. That's internal or personal affairs. So na dos, pero don'ts. So ang don'ts na to katong mga dili mga buta nga dili ikahimutan sa Dios. Mga don'ts na. Mga dos katong mga buta nga kahimutan sa Dios. Dili na ko isa-isaho na niya kay kung usasaw pa nato na mao anta. Dito mo kasi kan point. Amen ba? Ikaduha. Keep loving the Lord our God with caution needs number 2, sincere service. Sincere service. Dili lang nato ma-strengthen, dili nato i-establish atong relasyon sa Dios. Bisan sa relasyon sa tao, ha? Ay mo kalimot. Kinahanglan ma-strengthen, ma-establish na to. Akong asawa, akong i-strengthen akong relation sa iya, niya establish na mo ang relationship na with this communication and internal affairs. Yan ang Ginoo. Ang duha na himong isa. Muna, mga privatize, pwede ko mutanaw sa iya ha, sa personal niya. Siya mutanaw sa ako, personally. Ako iya na, siya ako po. Sabta na to? Ay mo kalimot nga, giangkong ta sa Diyos, ingon ng mga anak sa dihang mingdawat ta kag-Kristo ka personal laws. Ang sincere service. Kada isa sa inyo ha, sa kada relasyon, naagi nagtabo nga mo serbisyo both parties. Na yung mga panahon, tungo na, sa ulitaw kong dalagon, ang Diyos walay puwas nagserbisyo sa atua 24/7. Bisag natulog na ta, yatiman kita sa Ginoo ba? Hindi ka maulaw, madili nung tumbasan ang gihimo niya sa atua. Dapat natin gitawag sincero nga pagpangalagan or sincero nga serbisyo ngadto sa Ginoo. Mga igsoon, kung tinuotang na higugma sa Dios, no? Kung tinuotang na higugma sa Dios, dapat natin sincero nga serbisyo. Sa among kasal, akong gisaad na siya nga sa Ginoo, gidawatan niya ang anak. Nya kita atong gidawat sa ato sa gituohan o gidawat ato sa ingon nga atong manluluwas, atong Ginoo og manluluwas sa atong kalam. Dino sa imong himuon sa iha. Lagi kay serbisyo himuon sa iha. Oy, ya serbisyo nga gikinahanglan sincero nga serbisyo. Akong i-prove sa inyo na gatarong ko nagserbisyo sa atong Dios. Wala ta mo biyahe. Igipian man mo sa Ginoo sa ako. Bahala nang kumali naganahan sa ako. Basta kay nagwali gid ko, mag-insakto, magtundo kung insakto.
Mahalan siya nga, mabiya ta diya kay wala man satisfy sa gihimo niya. Satisfied ta kaayo eh. Kay kana lang panahon na sayop ta pero gatiman gihapon ta niya. Wala rason nga di ta mga lagad tarong sa iya. Pamayo himo sa Ginoo sa ato. Kita rin magbinuang usahay. Diba? May mga goals na ito, aram malipay siya, pero na ito makapot. Ingon pa ito isa ka-preacher, ang tao daw nga walay goal, kuwang goal ang tawag ano niya. Kuwang mo namang goal. Di kuwang goal. Daghang panahon nga kuwang goal ito tubangan sa Diyos. Eh wala na ito mahimo ang mga goals para sa Diyos. Pero nagkulang ba ang Diyos? Wala. Ug servisyo isgutan, grabe ko perfect hindi mo sa Diyos. Nung angay ato siya hatagag sincero nga pag-alagad. Amen? Ang sincero nga pag-alagad may iso na duha ka punto pod. Letter A, we have these responsibilities. Dapat responsible ta. Ano saan nato magamit ng responsibilities, Pastor? Supporting ministries through, no? Ang mga responsibility nato makasuporta sa mga ministeryo pinaagi sa atong hago, effort, atong time, kanatong panahon, no? Oras, skills, unsay atong kakayahan. So magka-karpintero ka, mason ka, ano? Mga skills na. Talents. May ka mag-decorate, no? May ka mo fix og unsang mga mga talents na, mga skills. Responsibilities nimo na kay member ka sa church, anak ka sa Dios. Talento nimo, pwede nimo itudlo, pwede ka magtudlo. As teacher, pwede ka mag-preach. Kaya kay talent. Pwede ka mag-drive, kung na-drive man. Kaya mga talents na siya or skills nga pwede nimo nang isuporta sa ministeryo. Ushering, pwede na. Pwede man ang mga babae pag may mga usherets. Mag-atiman sa mga tao pag pahilo na sa serbisyo, monit trabaho sa mga ushers. Babae man o lalaki, pwede. Singing, mukanta. Pwede yung special appeal, pwede sa choir, kanating kanta, mukanta kag-appeal. Dili kayo magtabi, imbis grabe ng warawara ni sa suglider, grabe ng kanta sa uban. Ang uban, nagyaw-yaw-yaw, nagtabi na naman. Part na siya maigsoon, no? You are supporting ministries through talents. Teaching, preaching, no? Tulog kag Sunday school sa mga bata. Siguro hapon ko kana tinud-an mo sincero nga pag-alagad. Dili ko nagsunod-sunod lang ganito kay naisobraon niya ang mga price imo pong kaunon. Dili oy. Bisag walay price. Kaya nga naman serbisyo na to sa Ginoo. Kaya si Pastor Vitor nagwali magyapon bisag walay allowance, o bisag walay love gift. Kung tinudon ang mga pastor, ano? Ang pastor sa tawag niya, preacher. Unya, pastor, ambasador. Dan kung sweldo, niya bisag 10,000 lang daw kibalik kada usa niya. Unom, sa sinta na nadaan. Niya kapila magwalay siya sa kadomingo, katulo. Kwarta daw, kwarta may tuyo mong galing. Pero bisag wala tayo kwarta, mahimo ta sa trabaho. Nga naman, sincero mapag-alagad. Mga kamusta na school teacher, taro nga ninyo na pagtudlo na kanang makapalipay mo sa Diyos. Magkanta mo special number, siguruhan ninyo nga dili mo pagkaroon igno sa mga tao, kundi para sa himaya sa Diyos. Kaya nga naman, we are rendering sincere service. Amen ba? Laro mo na to, no? Mga talento na ang gihatag sa Ginoo sa ato nga aron makahimaya sa iya. That's our responsibilities. We are supporting ministries through effort, time, skills, or talents. Talents na to teach, to preach, to drive, or ushering, or singing, or listening. Sama na ka nagwali, mamino ka diha. Dili kayo magtabi-tabi noon, maglako-lako pa ng uban. Napay namang uhiyab, ay, gusto nung pag-inuman ba? Nung saan namin nakalakihan eh? Kuyo na kayo. Part na sa atong skills to listen the Word of God. Amen? O sana, no? That's our responsibilities. Not only listening, but also discipleship. Apil na.
tabang ka nga kaning uban mutubo pod pareha sa imuha. Mura i-disciple nimo sila. Makita mga idara na nagtanaw sa to ang nagsunod, dapat mahimot ang good example sa nagsunod na to. Discipleship, no? That is discipling. Ug uban pa. So muna responsibility, no? Responsibilities, obligations. Lahi man ang obligations sa responsibilities. Lahi. Ang responsibilities, magamit nimo siya support ministry through effort, time, skills, talents, no? Ang obligations supporting ministries through finances. Natay mga obligasyon, no? Pwede na to gamito na ang word obligations. Asa man di ita mo asa man di ita mo mukuha og finances na to. Alang magpadisko ta. Diba? Amen? Bisa pa sa rogwan, bisa pa kadaliok. So obligations, finances like tithing, no? Offerings, pledges, commitments, kanang mga butanga. Nagisgot na siya of finances. Para asa ni siya ang mga commitments like missions, like first fruits, like pahina. Wa man ta ikapalit po og pagkaon sa mga trabaho. Dikira ta kwarta. Ya kay dili man dato ang pastor, dili man ni siya kung namulit lang kwarta, di magpatabang kita sa mga Kristohanon. No. Part na siya sa obligation sa Christians, no? Activities, natay mga activities. Unsang mga activities, daghan kayo mga activities. Bakit sa mga pasuportahon din na to? Di Christians, ma-oblige gid ang mga Christians. Pero lipay ka dapat kung ma-appeal ka. Nga naman, pag nagdaog na, halipay na sa church na nagmadaog ng activity. Nga naman, kay ang tanang membro hing appeal. Ayaw, anang nalipay lang ka kay gihatagan kay nangaon mo. Wa gani ka mutabang sa serve, nasuko pa kay wa tagay ko, lami ka bunalan. That's obligation. So, part na sa tong sincere service. We have these responsibilities, we have these obligations. So, ang atong mga finances para sa missions, first fruits, mga commitments na to, pahina, activities, natay bisita, pwede ta mag-offering, ano? Di natin kasakit. Kung wala'y kahatag, ay kasuko. Pag napagkahatag, ay pul kasuko. Patagod ka, huwag ka pugsapon. Voluntarily, not cheerful giving. Ano pinaka-the best yun? Naghatag ka nga, gaan sa imong kasing-kasing para sa himaya sa Diyos. Dili ko hatag. Sab, grabe ding hatag ko. Kung ikaw kwintahan sa Ginoo sa hatag, patay ka. Kuhaan kag panimuot, gihatag na sa Ginoo. Kuhaan kag mayong lawas, kuhaan kag kusog, kuhaan kag panghuna-huna, kuhaan kag kaalam, kuhaan kag hangin, tanan, kuhaan ka, patay. Ano kita angay na masuko kung mag-isgot ka o gibing. Ibutan na sa mga o kasi na privilege na takayo kung maka-appeal ka. Ako na pinaka-the best. So, sincere service. And the last one. Okay pa ta? Keep loving the Lord our God with caution. Number 1, establish or strengthen relation. Number 2, sincere service. Number 3, we have this serious allegiance. Isabot pasabot na serious allegiance, pastor. Kanang itaw seryoso nga pagka maunumon. Wanang allegiance. Kanang muunong gyud ka ba? Ay gyud mo kalimot maigsoon nga ang Dios mingani sa kalibutan para bayaran o pasayloon ang atong kasalanan. Dili sayon ang gihimo niya. Giantos niya, gipainom siya binigar, pagkatapos giprungprungan siya, binuangan siya, hantod nga gidunggab siya, namatay siya. Kung atong sabton mga igsoon, dili sayon ang gihimo sa Dios para sa ato. Hantod sa gikamatay niya. Pero nabanhaw siya, aron giprove niya nga iyang gihimo nga kaluwasan o kapasayloan sa cross, tinuod og kasaligan. Nga naman,
nabanhaw siya gikan sa mga patay. Ang mensahe diya maigsoon, ang serious allegiance, bot pasabot, bisan pag magkainon sa. Kung ay serious allegiance ba, muunong ka hantod sa imong pamatayon. Kung ay serious ng allegiance. Ang allegiance sa atong pinulungan kana pagka maunongon, kung ay allegiance. Pledge allegiance to the Bible, pledge allegiance to the Christian flag. Kana pag-unong nimo ba? Ana siya. Pero dili lang sa Bible, dili lang sa Christian flag, kundi diha sa atong Dios. Dapat maunongon ta. Ang kuyaw diha kayo kung na kay mahimo, wala na kay Dios nga imong gihon. Dili. Dapat naa sa tanang-tanang. Serious allegiance. Ang pagkamaunongon, maigsoon, dapat lagi siya cordially. It must be cordially. Unsa na cordially? Kinasing-kasing. Sa dictionary, insya is relating to the heart or deeply felt. Bot pasabot ka ng tinud-anay gyud pag-ayo. Manay serious allegiance. Seryoso nga pagpakig-unong nimo sa iya. And letter B, prudently. Unsa na prudent? That is showing prudence. That is marked by wisdom or judiciousness. Bot pasabot naghimo ka, dili lang kung sababa, kundi naagi na sa imong hunahuna o kasing-kasing. Ako gining buhaton, kaya wala di ko gitsapwira sa Dios. Siya nag-antos dito sa cross, gipakamatsa niya, banhaw siya to prove na tinuod ang akong gisaligan o gituuhan sa iya. Munay allegiance. Are you saved? Amen. So dapat na atay serious allegiance. Kaya kung luwas ka, giantusan ta. Sa wala pa ta maluwas. Ihimo niya tanan o gigasa na lang o karon nga luwas na. Dapat na atang serious allegiance. To keep loving the Lord with cautious, we need to strengthen or establish first sa atong relation sa Ginoo. Through communication, no, in prayer and word. And then internal personal affairs. Ay din mo kalimutan na. Then ikaduha is sincere service. We have these responsibilities and obligations. We have these responsibilities to support ministries through talents, no, effort, time, and skills. Obligations, finances na, no, muigo sa atong finances. And then sa atong allegiance, dapat serious siya with cordially and prudently. Unta maigsoon, mutapos ta ning kalibutan, naunta natin allegiance niya sa Diyos. Dili na mo biya sa kaayo niya. Ano, talikdam na to siya, no? Makamaayo sa Diyos ako. Naging dapat ang serious allegiance.